Bongbong Marcos nagnanamnam na ngayon sa pait ng kanyang pamumuno dahil kahit anong taktika o pananapon ng putik ay hindi na kayang basbasan pa ang kanyang sirang kredibilidad. Di Satanas nagiging balat sibuyas na matapos ungkatin ng isang political analyst ang hindi niya inaasang testigo na siyang makakapagbagsak sa kanilang pamilya. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Namilipit na sa takot si Bongbong Marcos, Liza Marcos at Martin Romualdez dahil nga sa mga maduduming taktika nito ay hindi na pinapalagan pa ng taong bayan ang pambubudol ng kanilang pamilya. Sa kasagsagan ng gulo ng politika ay ipinag-utos ni Bongbong Marcos ng pwersahang pag-resign ng kanyang gabinete at paghingi nito ng pagkakasundo ulit ng pamilyang Marcos at Duterte na siyang inetsapwera ng taong bayan dahil ang lahat ng ito ay puro palabas upang gawing biktima na naman ng kanilang pamilya ang nakararami sa kanilang maduming pamumulitika. Taong bayan, gising na sa katotohanan. Diba? Tignan natin kung sino-sino yung mga, it takes someone na may courage to fight for what is right. Ang dami pong problema ng ating bayan. Ito ngayon ang problema na yung mga dilawan na kinutsa-kutsa ng mga pulawan na nga ngayon sila, ay magkakasama na sila dahil ito ay mga walang mga walang prinsipyo. Paano ka magkakaprinsipyo? Diba? Tuwang-tuwa ang mga dilawan, galit na galit. Ang pinaka-love ko lang na dilawan, andyan sino ba yon? Si Palangga. Attorney Guanzon. Alam mo, kaya ko nang binoljack-boljak yan dati si Attorney Guanzon. Dahil nga naging-ngiwi siya. Pero tama si Guanzon. At siya lang ang nakikita ko, nag-iisang pinklawan-dilawan na may paninindigan. Diba? May paninindigan na hanggang ngayon, pinanindigan niya na adictus benedictus itong si Bangag Jr. O, diba? Yan mga kababayan. Tapos ano sasabihin nila? Courtesy resignation. Diba? Walang puwang ang mga tamad at kurap. Julul! Ito sabi ni Clarissa Taratara. Wala daw puwang ang mga tamad at kurap. Kinakausap niya yung amo niya na tamad. Diba? Na hindi marunong magtrabaho, ang alam ay magnakaw lang at suminghot, lumaki ng walang alam, pakonyo-konyo, pagngiwi-ngiwi, pabangag-bangag, diba? Patamad-tamad. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Okay? Ano pa sinasabi nila dito? Tas, diba? Kung nakikita nyo yung timeline, after election, nakita nila yung result, yung protest vote, na mahal pa rin ang taong bayan ng mga Duterte, naglabas si Marcos Jr. na mag-ano na tayo, magkasundo-sundo na, ganyan-ganyan, ayaw niya ng kaaway, marami na daw siyang kaaway. Lahat ito'y palabas ni Liza Satanas na kawatan, na adictus, na kidnapper, yung baka ng inang ito. Kulang pa po ang mura. Sabi ko nga, ang parusa noong unang panahon ay stone to gurgor. Dapat yan ang iparusa sa kanila. Kung may batas na stone to gurgor, yan dapat, di ba? Kung ilang trilyon, okay? Ang ninakaw nila, yan din trilyon na bato ang ipaparusa sa mga inayupak na ito. Dahil ito po ay malinaw na dramatization at maaari ito ay in connection din sa pag-impeach kay Inday Sara, di ba? Pag-impeach kay Inday Sara, mga kababayan, dahil excited na sila. Natatakot din sila kung anong bala ang pwedeng ipaligo sa kanila ni Inday Sara. Diba? Ang drama-drama pa nga nila, kailangan, ang Pangulong Duterte, ay Pangulong Bangag, wow, merong balls na nawagan na mag-mass courtesy resignation. Courtesy resignation. Kasi hindi yan pwede mahawakan sa liig si Bangag. Oo nga. Hindi siya nahawakan sa liig. Nasasampalan siya sa muka at napipisat yung kanyang betlog ni Liza Satanas. Ulitin ko.
nagtatakot na ang mga bangag. Baka maglabasan ang mga ebidensyang hindi nyo pa nakita. At baka lumabas ang testigo, mga kababayan, na hindi ninyo inaasahan. Para sa malaking pagtatraidor, kriminal, maliban sa iba itong mga nakikita nyo na ginawa ni Marcos Jr., ni Tambaluslos, ni Lisa Tanas, at iba pang mga general na kasama nila. Kailangan tignan natin kung, well, ngayon pa lang umiikot na tumbong ng mga yan. Okay? Ngayon pa lang, umiikot na ang tumbong ng mga bangag kung ano ang sinasabi ni Maharlika. Kaya mo silang umikot muna ang tumbong nila. Diba? Mga kababayan, itong paglilinis-linis daw nitong ng government ng mga cabinet niya, ito ay isang kajotahan. Ano ba pinagkakabalahan nila? Wala naman silang pinagkabalahan kundi mangharas. Recently, gusto nilang ipa-cancel ang passport ni Smokes Harry Roque. Dahil ito ay political na paghihiganti o persecution dahil nga si Harry Roque ang pinagbibintangan nila, nakasama ko din sa pulburon video na pag-expose. Granting, okay? Sige, pagpalagay na natin si Harry Roque. Ano ang masama sa ginawa ni Harry Roque na ipaalam sa inyo sa buong mundo na si Marcos ay isang addictus benedictus at ito ay authenticated? Dapat nga magpasalamat pa ang milyong-milyong Pilipino kay Harry Roque dahil in-expose ang pagiging polboronic ng presidente ninyo. At ngayon, ginawan ng mga issue si Harry Roque para siyempre patahimikin, para gurgurin, katulad ng ginagawa sa akin, mga kababayan. Diba? Ngayon, ulit-ulitin to, idininay ng Malacanang na wala daw ginagastos o pag-aaksaya ng pera sa gobyerno. Anong kadyotahan ng sinasabi nito, mga palangga? Okay? Anong walang pag-aaksaya? Mga kababayan, gumawa sila ng task, team para tugisin daw si Harry Roque. Doon sa Netherlands, nagbabangag-bangag, nagngingiwi-ngiwi dance. Di ba? Tapos ngayon, gustong panghimasukan ni Boying Remulla na sampot, na-absuelto ang kanyang anak sa pag-import ng ipinagbabawal na damo noong 2022, di ba? Ang kapal ng mukha nito ng mga ni Bangag, ng mga inapo ni Bangag. Yung kanyang anak, hindi pinanagot sa batas, di ba? Nalusutan. Nag-import ng ipinagbabawal na damo. Ngayon, mga kababayan, ngayon kailangan daw managot si Harry Roque kasi binibintang nila ng human trafficking. Wala namang tinraffic itong si Harry. Di ba? Walang actuation. Pero dahil kaya nilang manipulihin ang batas, katulad ng pagmanipuli nila sa address, pag-fake ng address ko dan sa Pilipinas, wala na pong bago sa mga bangag na ito, kaya hindi totoo na lilinisin nila ang gobyernong ito. Ibabalik pa nila ang mga dilawan, pulawan na maaari, katulad ni Marrojas, na alam kung saan ang pagawaan ng shab-shab. Remember that? Alam na, ito sabi ko nga sa inyo, ito ay pwedeng bawiin nila Lisa Tanas itong plano nila na i-appoint. Kasi ganun yan sila pag nabukelya, change plan tayo, nabuking tayo. Diba? I-appoint, kung ma-appoint man yan, si Ochoa, siya nga sabi ko sa inyo, ang pumigil sa hindi sabi ko sa inyo pala, si Agent Morales po, ang nagtestigo niyan sa Senado. Na talagang pinigilan ni dating Executive Secretary Jojo Ochoa ang pag-raid sa apartment ng sinisingutan ni Maria at ni Marcos Jr. Alright? Itong mass courtesy resignation na ito ay pag-cover up sa samut-saring gurguran. Connection sa nakaraang eleksyon. May mga namatay na vice mayor, kung sino-sino pa, di ba? Hindi ko na mailatan niya sa inyo kung sino-sino mga namatay sa Mindanao, sa North, sa iba't ibang panig ng ating bayan sa Pilipinas. Ito ang gustong i-cover up nila. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Lahat ito ay drama lamang. Hindi totoo na magre-resign lahat yung mga yan. Yan ay palabas lamang. Isang teatro lamang yan
na ang nag-author niyan ay si Lee Satanas, dahil si Lee Satanas ay yan ang taga-tuslok o taga-pisat ng itlog ni Bangag. Si Bangag, wala yan balls. Walang balls yan. Naalala ko dati, bigla ko naalala. O Chris, makinig ka. Chris Aquino. Inimbita ako ni Lee Satanas at ni Marcos Jr. sa opisina niya. Hindi ako nagkakamali, 2018 or 2019, maybe 2019 yan. Naalala niyo yun? May picture-picture kami. Kasi ang sinasabi ni Lee Satanas, nakaklase niya si Noynoy. Yung mga panatik ni Noynoy. Pero kung totoo naman sinasabi ni sabi ko, talaga bang angbo si Noynoy? Diba? Yung numao na. Sabi niya, hindi. Sabi ni Lisa, bobo lang. Yan ang sabi, Chris, na Lee Satanas sa kapatid mo. Harap-harapan yan. Bobo lang. Kasi tinanong ko si nag-usap kami noon tinanong ko si Bangag. Kasi Duterte na noon Wala, napag-usapan lang namin. Ang sabi ni Bangag, sabi ko, sabi ko BBM, sabi ko sa kanya, totoo ba na si Noynoy ay ganito, tanungin mo si Lam, ganyan, tanungin mo siya, ganyan. Tapos sinanong ko, basta sabi ni Lee Satanas, Chris, ang kapatid mong yumao ay bobo talaga. Yan verbatim yan. Yan ang sinabi ni Lee Satanas. Pero ngayon, yung mga in-appoint ni Noynoy, ayan, magkasama na pala kayo. Circus talaga yan, sabi ni Ami Biodan. Bigla ko lang naalala nung ako'y nandiyan na inimbita ako ng talagang ginamit nila yung aking alindog dito sa inyo. 'Di ba? Kasi naniwala tayo na babangon muli. At naniwala ako noon, nakakala ko sa pagsama sa kanila sa electoral protest laban dito kay Leni Robredo ay para sa bayan. Pero Leni, biktima ka noong 2022, okay? Kasama yan doon. Kung interesado ka, Lenny, pero alam ko wala na, nakain ka na rin ng sistema. Meron akong bonggang-bonggang information na pwede mong gamitin, Lenny. Pero wag na. Wala ka rin naman paninindigan Mabuti pa si Attorney Rowena Guanzon. 'Di ba? Si Lenny lagi, 'di ba? Magnanakaw ang mga Marcos, 'di ba? Mga gorgorero, pero wala na. Personal pa rin si Leni Robredo. Kaya si Leni Robredo, wala rin kwentang nila lang yan. Imagine nyo, kaya tayo nagalit kay Leni. Bakit ako nagalit kay Leni? Bakit ako nagalit sa Dilawan? Dahil sinasabi nila ang Marcos bangag, ang Marcos ganito, ganyan. Umasa tayo ng mga Marcos ay gumawa ng tama na. O demo tahimik sila, tayo na lang ang natira. Sino yung natira? Di may mga paninindigan. Pero Leni, kung gusto mo talaga, okay, 2022, sinabotahi ka ni Lee Satanas. Okay, may hawak tayong impormasyon dyan. Yan ang sabihin ko sa'yo, Ako, ayaw na kitang patulan dahil kaya naman kita talagang binoljak nung panahon ng sa time na nagbakbakan tayo dahil nga ako ay Marcos Bangag supporter pa. At umasa sana kami, 'di ba, na nanindigan kayo hanggang huli pero nilamon na kayo katulad ni De Lima. 'Di ba? Nagpasakop na sa bangag. So hindi para sa good governance. Kundi para kayo sa vested personal, money and power. You're not for the people. Kasi if you're for the people, at ang ingay-ingay, yun ang Marcos magdandakaw. Ang daming binayolate na mga buhay ng tao, di ba? Ganyan-ganyan. Tapos bigla kang tumahimik. So you are not for the people. You are for yourself. You are for power and money. Yan ang katotohanan yan. Dahil ngayon, ang meron lang talagang natitira dito na paninindigan dyan in terms sa mga Dilawan ay si Attorney Rowena Guanzon. Ayan. Kaya love namin yan na ako na nakikita ko yung paninindigan. Sabi ko nga, I think nag-comment ba ako? Ngayon pa lang, nag-comment yata ako dyan. Sabi ko, nahingi ako ng pasaylo kay Attorney Guanzon nung binoljak-boljak ko siya. Dahil nga nag-ngiwi-ngiwi siya, hawak-hawak siya ng coke. Kaya naghingi pa rin ako ng pasaylo. Attorney Guanzon, tama ka pala. Tama lahat ang iyong information. Ngayon, anong ginagawa nila? Madaliin na. Ito, impeachment gets moving. Sabi dito, Senate to convene as court on June